Malaya kong napagmasdan ang mukha ng maamo at napakagandang mukha ng dalaga na natagpuan ko sa dalampasigan kaninang madaling araw. Kutis mayaman ito, napakaputi at napakakinis. Pang Miss Universe ang datingan ng tangkad at hubog ng katawan. Tungo na sana ako sa laot nang mamataan itong palutang-lutang sa tabi ng dagat. May buhay pa ito kaya nagmadali akong binuhat ito at binigyan ng first aid. Gumpay, dahil naisukan ng dalagang nainom na tubig alat matapos kong maisagawa ang mouth-to-mouth resuscitation. Natubili sana akong gawin iyon dahil woman hater naman talaga ako simula nung lukuhin ako ng aking nobya. Hindi ko alam kung bakit habang nakatitig sa babae ang dating nobyang si Cassandra ang pumapasok sa aking isip. Gayong napakalayo ng mukha nito sa dati kong nobya. Sino ka? Nasaan ako? Ang mga tanong na iyon ng dalaga ang nagpabalik sa napakalalim kong pag-iisip. Gising ka na pala, miss. Ako si Teo at ako ang nakakita sa iyo na palutang-lutang sa dalampasigan. Napaisip ito saglit at napatitig sa akin. Salamat pala. Akala ko katapusan ko na. Salamat talaga sa pagsagip mo sa akin. Huwag ka munang magpasalamat. Hindi ko pa alam kung maayos ka nga talaga. Mas mabuti siguro ay pumunta ka sa doktor para masuri kung ano ang mga internal damage sa iyo. Baka nabagok ka sa mga bato o ano. Mabuti nang nakakasiguro. Ayos lang ako. Pwede bang dito na lang muna ako sa iyo panandalian? Wala sanang may nakakaalam kung maaari lang. Napaisip ako saglit habang tinitigan ang mga mata nito. Mukhang nahulaan naman ito ang nasa isip ko. Iniisip mo bang masama akong tao na miyembro ako ng sindikato? Pwes nagkakamali ka. At huwag mo nang alamin pa basta hindi ako masamang tao. Baka naman pwede mong sabihin kung ano ang pangalan mo. Tanong ko. Cindy. Tanging sambit nito. Pagkatapos ay pinikit na ang mga mata. Bumangon ito at bumaba na kaya napasunod ako. Kinuha ko ang thermos at nagsali ng mainit na kape sa tasa. Inaabot ko iyon sa kanya. Salamat at salamat din nga pala sa pagbihis mo sa akin. Mukhang wala na akong may maitago sa'yo. Hindi ko alam kung bakit biglang nag-iinit ang aking muka. Ako yata ang nahiya sa sinabi niyang iyon. Gayong ako naman ang lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sinilip at isa pa. Ilang ganyan na rin ang aking natikman. Pasensya na at naging vocal ako. Nagpakatotoo lang ako. Wika ko sa kanya habang nakatingin sa mga mata nito. Tinapatan nito ang titig ko sa kanya. Sandali lang. Sigurado kang isa kang mangingisda? Biglang tanong nito sa akin, kaya natigilan ako saglit. Huwag mong pakialaman ang buhay ko. Hindi ko alam kung bakit bigla akong napikon. Ang sarap mo palang pikunin, mas lalong lumalabas ang kapugian. Nakangisi pa ito. Tumahimik ka. Saway ko sabay hahawakan na sana ito sa nguso. Ngunit nagulat ako sa ipinakitang liksi ng dalaga. Nahawakan agad nito ang aking kamay at nailayo sa kanya. Nung subukan kong huliin ang isa niyang kamay, ay nahawakan lang nito ang aking kamay at inikot ako nito patalikod. Napagapos ng sarili kong mga kamay ang aking katawan habang hawak niya iyon mula sa aking likod. Anong klaseng babae ka? Tanong ko. Hindi mo na kailangang malaman. Tanging sagot nito. Binitawan ako nito at umupo na sa aking munting higaan. Ang sakit sa likod ng higaan mo. Wala man lang kahit manipis na foam. Reklamo nito. Pasensya na, mahirap lang ako.
Parang hindi ka panipaniwala. Napaubo ako sa biglang sinabi nito. Hindi ko inaasahan iyon, kaya nalunok ko ang sariling laway nang wala sa oras. Hindi lang self-defense ang meron yata sa babaeng ito. May lahing mangkukulam din ata at ang galing manghula. Pero ayaw kong may makaalam na isa akong mayaman. Lalo na ang mga babae. Dalang-dala na ako kay Cassandra noon na minahal ako dahil lang sa yaman. Malaking halaga ng pera ko ang nakuha ng babaeng iyon at hindi lang iyon. Binalak pa akong patayin kasabwat ang best friend ko. Nakarelasyon pala nito. At buong akala ng dalawang iyon ay nagtagumpay silang gawin akong abo. Hindi iyon nangyari. Dahil dinig ko ang kanilang usapan bago ang gabing iyon. Mahirap lang ako. Tipid na sagot ko dito. Alam ko, feeling ka naman may paubo-ubo ka pa. Katawan mo lang ang pangmayaman, pero itong bahay mo, ito talagang nagsasabi na isa kang mahirap. Ayos lang naman kung mahirap, ang mahalaga ay nagtatrabaho ng marangal. Nakanguso ito. Hindi ako sumagot pa. Tinapunan ko lang ito saglit ng tingin at hindi na talaga sumagot. Parang wala akong masabi dito at hindi ko alam kung ano ang sasabihin hanggang sa naisipan kong magtanong. Hanggang kailan ka ba dito? Mukhang malakas ka na naman ha. Lumayas ka na sa pamamahay ko at mas malakas ka pa nga yata sa kalabaw. Grabe, sa ganda kong ito, ipagtatabuyan mo lang. Napatawa ako ng pagak at tinignan ito sa mukha. Ngunit may ikukutsa nga ba ako dito? Totoo naman, na tila pinaglihi ito sa anghel. O bakit hindi totoo? Napatigil ako sa pagsasalita. Nang may 4 na armadong lalaki ang namataan ako na nagtatanong sa aking kapitbahay. Ila may hinahanap ang mga ito. May panakitang larawan. Kaya dumistansya ako sa binata nang makita ko kung sino ang babaeng nasa larawan na hawak nito. Hoy! Bigla akong tinakpan ang bibig niya at hinila papasok sa loob ng aking munting kwarto. Ang maingay, may naghahanap sa iyo. Bulong ko. At natahimik din ito at mabilis na nagkubli sa loob. Opo. Nagkatinginan kami. At nababasa ko sa mga mata niya ang pagmamakaawa na huwag siyang isoplong. Sino yan? Tanong ko sa kaswal na boses. Lumabas na rin ako para harapin ang mga ito. Nagkunwari pa akong nangunguha ng dumi sa mata para sabihing bagong gising. At bago iyon ay kinusot ko ito upang maging mapula at kapanipaniwala naman. Pare, may kasama ka ba dito? Tanong ng isa. Wala naman. Ano pong problema, sir? May namataan ka bang babae dito? Naka-black leather pantalon at jacket. Tanong nito at may inalahad pa itong larawan ni Cindy. Sabi ko na at si Cindy talaga ang hinahanap. Ay, kagagising ko lang po sir dahil masama ang pakiramdam ko kagabi. Hindi nga ako nakapunta sa laot. Pagsisinungaling ko. Mabilis namang nauto ang mga ito at umalis na agad kaya ligtas na si Cindy. Binalikan ko ito sa loob ng kwarto at nginitian. Ligtas ka na, wika ko. Salamat, Theo. Nagulat pa ako nang bigla akong yakapin ito. Nang kumalas ito ay hilam na sa luha ang mga mata. Tila kinayumos ang aking dibdib at ramdam kong may dinadala itong bigat sa katawan. Niyakap ko ito ng mahigpit. Sobrang higpit kaya napayakap din ito pabalik sa akin. Hinaplos ko ang likod nito para aluin. Sige, umaya ka lang. Para naman gumaan din yung pagkaramdam mo. Wika ko. Nang maging okay na ito ay kusa na itong kumala sa pagkakayakap sa akin. Salamat talaga Theo ha. Sambit nito nang natatawa at tila ba nahihiya. Ayos lang. Tumiling-iling ito habang natatawa. Ngunit mukhang dismayado. O bakit? Wala, natatawa lang ako sa sarili ko. Feeling close agad ako sa iyo eh.
Akala mo naman kung matagal na tayong nagkakilala. Napatawan na lang din ako sa bailing. Ako rin naman ay dalang-dala. Ayos lang. Komportable din naman ako sa'yo. Oo nga pala. Bala kong pumunta ng bukid ngayong araw. Baka gusto mong sumama. Mas maganda iyon kay iyo. Pero ayos lang ba na sumama ako sa iyo? Baka kasi dadalaw ka sa nobya mo, magselos lang yon. Tumawa ako ng mahina habang nakatingin sa kanya. Napailing akong hinimas-himas ang sariling mukha. O bakit? Totoo naman hindi ba? Sa gwapo mong iyan? Sigurado akong may isang babaeng laging nakaabang sa dalaw mo. Tanong ni Cindy sa akin. Hindi totoo yan. Dahil wala akong nobya. Sino naman ang iibig sa kagaya kong araw-araw ay malansa at amoy pawis? Nangingitim na dahil sa sikat ng araw. Umiti lang ito at muli ay sumandal sa matigas na kama. Halatang pagod kaya hindi na ako nagsalita para makatulog na ito at makabawi ng lakas. Napaisip ako sa 4 na sundalong naghahanap sa dalaga. Pakiwari ko ay hindi normal na tao dahil sa hugis ng muka at walang linya ang ilalim ng ilong. Huli ko nang napagtanto. Kibat balikan na lamang ako at hindi inisip pa yon. Napatingin ako sa dalaga nang magsalita ito. Kinabukasan, maaga akong nagising ngunit nagulat ako. Dahil nauna na palang nagising ang aking panauhin. Hindi ko narinig ang mga kilos siya sa kusina. Nang datnan ko ito ay may handa na itong napakaraming pagkaing dagat. Malalaking inihaw na isda at pusit. May kanin na rin at kape. Kaya palang bango, dito pala galing. Pero saan galing ang mga yan? Tanong ko. Huwag ka nang magtanong tayo, kumain ka na lang. Basta malinis at masarap iyan. Sigurado akong bubusigin ka nito. Halika na. Sabay na tayo para makapunta na tayo sa sinasabi mong farm. Nagtaka man ay umupo na lang din ako sa harap nito. At sinimulang lantaka ng nakahaing masasarap na pagkain. Ang sarap nga, sobra. Uwi ka ako. Napapapikit pa ako habang ninanamnam ang kakaibang timpla ng mga lamang dagat. Sobrang sariwa at alam niyang mahal ito. Kaya nagtaka ako kung saan kumuha ng pera ang dalaga. Sigurado kang, ano ba, ninakaw mo ba to? Naguguluhan kong tanong. Anong akala mo sa akin magnanakaw? Kaya kitang bigyan ng maraming isda at lamang dagat araw-araw. O imo, kumain ka na lang kasi alam ko namang nasarapan ka eh. Uwi ka nito. Hindi na lang ako umimik pa. Nang mabusog ako ay inutusan ako na itong maghanda na ng mga dalahin sa farm. Siya na lang daw ang bahalang magligpit. Sinunod ko na lang ang utos niya bago ako pumasok sa loob at nagulat na lang ako paglingon ko dahil tapos na itong magligpit. Ngunit tila naman na-hypnotismo ako at patuloy lang ako sa pagligpit ng gamit na gaya ng utos nito. Pagkatapos noon ay sakay kami ng motorsiklo ko patungo sa farm. Tahimik lamang ito kaya natahimik na lang din ako. Pagkarating sa farm ay sobrang tuwa nito nang makita ang magandang tanawin doon. Ang lawak naman itong farm mo. Akala ko ba mahirap ka lang? Nagtataka ang tanong ni Cindy sa akin. Akala mo talaga sa akin itong farm. Sa pangangalaga ko lang. Mayamang doon ang may-ari nito. Nasa Amerika lang nakabase. Paliwanag ko sa dalaga. Ganoon ba? Naku, bilib na sana ako sa iyo eh. Hindi pa pala sa iyo to. Bakit? Kailangan ba maging mayaman ng isang lalaki para mahalin ng isang babae? Naiinis kong tanong nang makita ang dila dismayado ito. Eto naman, wala namang estado sa buhay ng pag-ibig ha. Kung nagmamahalan ng dalawang tao, kesyo mahirap man umayaman pa yan. Basta tinamaan ang paanan ni Cupido. Tsaka ang mahalaga ay tanggap mo ang katauhan ng taong minahal mo. Uwi ka pa nito. Mukhang may pinagdadaanan ka rin tulad ko. Uwi ka ko sa kanya. Sobrang bigat ang pinagdadaanan ko kung alam mo lang.
Uwi ka nito. Bigla kong naalala ang mga armadong lalaki na naghahanap sa kanya. Napaisip ako na baka miyembro ito ng sindikato, kaya tinapat ko kaagad ito. Leader ka ng mga iligal na gawain ano? Yan ang katauhan na tinatago mo. Naku, kung ako sa'yo, tumigil ka na. Ano? Habain ko yung nguso mo eh. Gusto mo bang gawin kitang tikbalang? Sos, ayaw mo pang umamin eh. Yung mga armadong iyon ay kasamahan mo sa pagiging sindikato. Nandaya ka no? Tinago mong pera na dapat paghatian nyo. Napikaw nito sa akin at laking gulat ko sa sumunod na nangyari. Biglang nagdilim ang kalangitan na kanina ay maayos naman. Kitang-kita ko na tila ba inuutosan nito ang ulan na bumagsak. Ilang sandali pa ay bumuhos na nga ang napakalakas na ulan at may kasama itong malalaking kidlat. Patakbo kong inakay ang dalaga patungo sa isang kubo. Bitawan mo ko, hindi ka matutunaw sa ulan, arte. Uwi ka nito. Salamat ka, may malaking utang na loob ako sa iyo. Dahil kung wala, nako, baka makatikim ka ng parusa galing sa akin. Dagdag pa nito. Nakakatakot ka naman, sobra. Biro ko. Ganoon. Aking potensya. Ibuhos mo lahat ng ulan hanggang sa tumaas ang tubig sa kalupang ito. Uwi ka nito at itinaas pa ang kamay habang nakatingala. Napatulala ako at halos hindi makakilos sa sobrang gulat. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano napasunod ni Cindy ang kalikasan. Mas lalo pang bumuhos ang napakalaking ulan. Mas lalong dumilim ang langit. Umaga pa lamang. Inilibutan ako lalo na noong umalakhak siya na tila ba pinagkakatuwaan ng pagbuhos ng ulan. Nakita nito ang aking naging reaksyon, kaya tila kumalma ito. Tila bumulong ito sa hangin at wari ay may pinutol sa kawalan. Ang sumunod na nangyari ay ang biglang pagtigil ng ulan. Sobrang werdo subalit. Pinilit kong huwag matakot sa aking kaharap. Gustuin ko mang isipin na isa itong normal na tao. Subalit ang kilos nito, ugali at pasyensya ay hindi tumutugma. Pasyensya ka na, natakot yata kita ng sobra. Binibiro lang naman kita. Ika nito. Biro, hindi biro ang ganito. Alam mo ba yon? Sabihin mo sa akin. Sino ka ba talaga, Cindy? Tanong ko na rito. Sige na, oo na. Magsasabi na ako ng totoo. Hindi ako si Cindy. Ang totoo kong pangalan ay Prinsesa Himaya. Hindi ako normal na tao. Dahil ako'y isang diwata ng tubig. At kaya ako pinaghanap ng mga alagad ng aking amang hari. Una isang maikasal ako sa isang prinsipe na kabisera ng aming kaharian. Gusto ni ama na malawak ang nasasakupan at ang nakikita niyang solusyon ay ang pagpapakasal ko sa prinsipe. Siyempre hindi ako papayag. May sarili akong pangarap at noon pa ay gustong gusto ko ng maging tao. At ngayong naging anyong tao na ako sa tulong ng aking gabay, hinding-hindi na ako uuwi pa sa kaharian ni ama. Ayaw kong makapag-asawa ng Syokoy. Natulala ako sa naging kwento ng dalaga. Akala ko ako lang ang nagpapanggap. Mas malala pa pala siya sa akin kasi ako nagpapanggap lang na mahirap. Matapos pagbantaan ng sarili kong inainahat ang aking buhay. Isa talaga akong milyonaryo na kailangan magtago sa isang napakahabang bigote at napakalit na bahay kubo upang protektahan ang aking buhay. Babalikan ko siya sa tamang panahon. Babawiin ko ang akin at sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Bakit ang tahimik mo? Natakot ba kita, Teo? Hindi. Ba't naman ako matatakot sa kagaya mo? Nagulat lang din ako. Hindi ko akalaing totoo pala ang mga kagaya mong mga diwata. Oo, maraming uri ng diwata. Diwata ng tubig, hangin at iba pa. Iba-iba ang aming tungkulin sa kalikasan. Kapag may lumapas tanganan, kami ang magbibigay ng parusa.
Gusto ko sanang sabihin na kailangan niyang parusahan ng kanyang sarili dahil inabuso niya ang kalikasan. Kaso ay baka sa akin pa niya ipapasa ang parusang iyon. Uuwi na ba tayo? O pababain mo na lang ang level ng tubig dito sa aking farm? Oo na, pababain na. May kung ano itong binulong sa hangin. Maya-maya pa ay isang baghari ang lumitaw at hinigop nito ang lahat ng tubig hanggang sa unti-unting natuyo iyon. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa mga panahong iyon. Umalis kaming normal sa kubo. Tapos pagdating ng farm, ay bigla na lang may ibang katauhan na lumabas sa katauhan ng dalaga. Ano pa kaya ang mga itinatagong hiwaga ng babaeng ito? Natakot ba kita? Biglang tanong nito sa kanya nang makitang tahimik siyang nakatulala sa kalangitan. Hindi. Talaga lang nakakagulat. Sino mag-aakalang ang sinagap ko ay prinsesa pala ng isang syokoy? Anong prinsesa ng isang syokoy? Diwata ako ng tubig at hindi siyang syokoy lang. Iba pa pala? Takang tanong ko. Siyempre, Diyosa ang ganda ko. Ang syokoy halimo ng tubig. Nangunguha ng buhay at hindi namin gawain ang ganong bagay. Bagkus kami ay nagbibigay biyaya sa mga mangingisdang pumapalaot, lalo na ang mga mababait. Ganon pala. Bakit nga ba nakakaitim na pantalon at itim na leather jacket ka nang matagpuan kita doon sa laot? Tanong ko sa kanya. Ngunit hindi ito sumagot. Marahil ay hindi iyon ang tamang panahon para sabihin ito sa akin ang lahat. Ngunit alam ko na bukod sa pagiging diwata ng tubig, ay may iba pa itong tinatagong lihim. Niyaya ko siyang bumalik na lang sa aking kubo, subalit ayaw niya. Mas mabilis raw siyang mahanap ng hari kung doon siya titira sa tabing dagat. Gusto mo bang dito na lang tumira sa farm? Ayos lang din naman, kaso malayo dito sa kabiasnan. Saka sa tubig, baka biglang magkabuntot ka, tapos walang tubig alat. Mahirap na. Suwestyon ko. Tama ka, pero hindi pa rin ako pwede sa kubo mo. Masyadong malapit sa mga tao. Kailangan ko ng malaking bahay. Ay nako, sosyal mo naman. Reklamo ko. Hindi lang sa tungkol sa pagiging mayaman ang usapin dito, Teo. Buhay rin ng marami. Ayokong may madadamay. Mas lalong naging mahiwaga ang pagkatao nito para sa akin. Naging palaisipan kung ano ang misyon nito sa lupa. Ayoko sanang ilanta ng totoo kong pagkatao. Ayokong malaman niya na isa akong milyonaryo. Kaso ay kailangan ko siyang dalhin sa mansyon para maprotektahan ito sa mga tao, sa mga masasamang loob na naghahanap dito. 5 taon na rin buhat nang maabandonado ko ang aking mansyon. Simula noong iniwan ako ni Cassandra at hindi na muling nagparamdam. Sinagip ko rin ito sa gilid ng dalampasigan. Masyadong malihim rin ang dati kong nobya. At isang araw ay bigla na lang itong naglaho. Kaya ayaw ko na sanang balikan pa ang mansyon. Kung hindi lang sa kinakailangan at kung hindi lang para sa kaligtasan ni Prinsesa Himaya. Pagkarating namin doon, kaninong mansyon ito? Punot noong tanong ng prinsesa. Akin. Matagal ko rin itong napabayaan, kaya napuno na ng agyo. Huwag mong problemahin ang agyo at kung ano pa man. Ako ang bahalang linisin ito. Pero alam mo, sumasakit ang ulo ko. Pinipilit kong isipin kung kailan ko napuntahan ang mansyon na ito. Nakatira na ba ako dati dito? Tanong pa nito sa akin. Papatawa ka ba? Mansyon kayo ito? Kaya malamang hindi. Si Cassandra lang ang naitira ko dito ng matagal. Simula noong iligtas ko siya sa dalampasigan ng isla. Kaya hindi ka nakatara dito. Sa panaginip mo siguro. Biro ko pa sa kanya. Nananatili itong nakakunot ang noo na tila ba ay may malalim na iniisip. Ilang sandali pa ay napahawak na ito sa sentido. Aray, ang sakit ng ulo ko. Nito. Huwag ka na kasing mag-isip pa. Halika, ituturo ko sa iyo ang kwarto mo.
Agad ko siyang dinala sa bakanting kwarto. Kinagabihan, sa kailaliman ng aking tulog, nagising ako sa malakas na sigaw ni Prinsesa Himaya. Agad akong tumakbo para puntahan ito sa kanyang kwarto. Niyakap ko ito dahil sapo nito ang ulo at namamawis ng sobrang lamig. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Naalala ko na, hindi ako isang prinsesa. Ako si Cassandra. Halos na estatwa ako habang yakap siya. Pakaramdam ko ay kilala ko ang Cassandra na tinutukoy niya. Ako si Cassandra. Inagaw nila ang katauhan ko. Uwi ka nito. Kumalma ka, Prinsesa Himaya. Hindi nga ako prinsesa. Sumanib sa akin ang kanyang kaluluwa. Matagal na siyang patay. Daang taon na ang nakaraan, ngunit hindi natahimik ang kanyang kaluluwa sa tubig. Kung kani-kanino siya sumasanib, ngayon ay sa akin. Pilit niyang inagaw ang aking katawan. Hinampas niya ang aking ulo sa malaking bato, kaya ako nagkaamoy siya noon. Subalit naalala ko na ngayon at kailangan ko nang maagaw ang aking katawan. Pati mukha ko ay nawala, pinalitan nila. Kaya pati mukha ko ay kailangan ko nang bawiin. Mahabang litanya nito. Isang detective agent si Cassandra at ikakasal na kami noon. May operasyon ito kasama ang kanyang team. Isang laboratorio ng droga sa gitna ng dagat. Ko sanang sumama ito noon sa operasyon dahil iba ang kabang naramdaman ko ng mga panahong iyon. Subalit nagmatigas itong sumama, kaya napalaban ito sa maraming armadong tauhan sa barko. Sa aking panig pala noon, nakauwi sa Cassandra. Pero iba na pala ang pagkatao nito. Totoong mukha niya. Pero iba ang nakapaloob. Papakasal na sana kami noon. Ngunit nalaman kong hinahabol pala ang yaman ko nito. Dahil sa iba pala ang nagustuhan nito, ang best friend ko. Hanggang sa isang araw na naman ay pumalaot ito. Para daw may misyon na naman ulit. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na ito umuwi. Ngunit sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, ay gusto ko siyang sundan. Kung ano ba talaga ang katotohanan sa kanya. Pero ayon sa kwento ni Prinsesa sa akin ngayon, nahulog daw ito sa barko at nabagok ang ulo sa matigas na bagay. Pagkagising nito ay nasa isang hindi na pamilyar na lugar. Si Prinsesa Himaya ang nagligtas nito at dinala sa kaharian. Ngunit kapalit ng pagligtas nito ay ang pag-angkin ng katawan ni Cassandra para maging isang tao ito na siyang noon pa man ay pangarap nito. Maging ang mukha ay pinalitan ng rena at nagpakilala itong si Cindy. Ngunit kapalit ng pagiging tao nito ay ang pagkawala rin ng kapangyarihan nito bilang reyna. Hindi ko na pinatapos ang kanyang kwento. Agad ko na itong niyakap. Kaya naman pala nakikita ko sa kanyang mga mata ang isang Cassandra. Ang babaeng dapat ay ikakasal na sa akin. 5 taon na ang nakaraan. At akala ko'y niloko talaga ako ng totoo. Hindi ko napigilan ang aking pagkiyak. Hindi nawala ng saysa ang pinili kong buhay. Ang pagiging mahirap na mangingisda. Iniwan ko noon ang aking yaman at ipinaubaya sa aking pinsan. Dahil kapag akong namamahala noon, ay inuutakan ako ng tiyahin ko. Dahil kahit papano ay umasa pa rin akong matatagpuan pa rin ang katawan ni Cassandra na nahulog sa barko ilang taon na ang nakaraan. Hindi rin ako naniniwala sa panukala ng iba na kinain na ito ng bating. Lalo na ang nagkwento nito ay ang naging best friend ko na feeling ko ay trumaydor sa akin. Dahil ramdam ko sa aking puso na buhay pa rin ang aking nobya. Magpapakasal tayo, Cassandra. Matutuloy na ang ating kasal. Umiiyak na sambit ko. Tumungo ito at napayaka pa rin ang sobrang higpit sa akin. Naalala ko ang aming pagmamahala noon. Walang katulad at walang kabantay. Walang naging isyu at sobrang pribado. Nagsimula lang naman iyon noong naging backup ng aking mga bodyguard si Cassandra
Nagkaroon ng isyu ang aming kumpanya noon. May nagtraidor at ako ang nadiin. Iyon ay ang pagkamatay ng isa sa mga sharer ng aking kumpanya sa mismong gusali ko. Si Cassandra rin ang nakapagsarado ng kaso dahil napilit nitong paaminin ang kanyang kuya Raymond na siyang utak ng krimen at ang nais nito ay masira ang aking pangalan at mapabagsak ang kumpanya. Hindi nito matanggap na hindi dito ipamana ni Papa ang pagiging CEO. Isa kasi itong sagarol na na-addict sa kasino. Yung mga langan noon ay itinakol na ito ng Papa. Wala itong namana kahit kaunti sa yaman ng aking ama. Ngunit kahit anong ginawa nitong kasamaan, ay kapatid ko pa rin ito. Iyon nga lang. At kailangan itong pagbayaran ng kanyang ginawa. Pinakulong ko siya ng panghabang buhay. Ngunit by IFA naman ito sa kulungan. At araw-araw kong pinahadda ng masasarap na pagkain sa aking mga katulong. May sasabihin ako sa iyo, Theo. Sambit ni Cassandra sa akin. Ano yon? Maari pang sumanib sa akin ang kaluluwa na Prinsesa Himaya. Naalala ko noon, kamuntikan na akong makatakas nang maalala kong ako si Cassandra. Ngunit naharang niya ako dahil saktong kadiliman noon ng buwan. Ngayon ay kabilugan. Matagal bago siya makabalik kaya pakiusap. Dalhin mo ako sa albularyo. Cassandra mahal, nagpapaniwala ka sa mga albularyo na yan. Bakit hindi? Ang aking lolo ay isang albularyo. Gumagawa siya ng habak. Iyon ang mabisang gamit upang hindi na muling makalapit sa akin ang isang elemento. Hindi ako naniniwala sa mga ito noon. Ngunit dahil sa nangyari ito sa aking nobya, ay marahil nga ito totoo rin ang albularyo. Kaya sinamahan ko siyang magpunta sa kilala niyang albularyo. Halos maghahating gabi na iyon. Kailangan naming habulin ng oras habang mataas pa ang kinaroroonan ng buwan. Dahil kapag naabutan kami ng madaling araw, tiyak na hindi na naman pag-aari ni Cassandra ang kanyang katawan. Alauna ng madaling araw din namin narating ang nasaming bahay ng albularyo. Nahirapan pa kaming gisingin ito. Nag-aalala si Cassandra na baka huli na kami sa oras. Halos sumigaw na ako sa labas. Para akong nagwawala dahil natataranta na rin sa mga sandaling iyon. Ang ingay, sino ba yan? Gabing-gabi na. Tanong ng matanda. Bigla kaming nabuhayan muli ng pag-asa. Pareho kasi kami nang iniisip na baka patay ng matandang albularyo. Matagal na rin kasing walang balita si Cassandra sa kanyang lolo. Ilang sandali pa ay biglang nagliwanag sa loob ng bahay. Pinailawan na iyon ng matanda. Pagkatapos ay binuksan ang pinto. Sino ba yan at ang bubulabog? Madaling araw pa ngayon. Sigaw nito. Lolo, si Cassandra po ito. Cassandra, yung nawawala akong apo. Opo, Lolo. Tulungan mo po ako. Pagmamakaawa ni Cassandra. Paika-ikang lumabas ang matanda ng bahay. Alalay ang tungkod nitong kahoy. Diyos ko, apo. Ang tagal ka naming hinanap. Ang dami kong nahulaan. Subalit, ang sayo ay napakalabo. Pasyensya ka na, apo. Wala yun, Lolo. Ang mahalaga ay nandito na ako. Tulungan mo po ako, Lolo. Ano bang nangyari? Tanong nito sabay bukas ng pinto. Ako na rin ang nagsara nito at kinandado muli. Lolo, ito si Teo ang aking nobyo noon pa man. Pakilala ni Cassandra sa akin. Malugod kong tinanggap ng matanda at pinapasok kasama ni Cassandra. Kwento ng dalaga lahat ng nangyari, kaya minadali lahat ng mga kilos ng matanda. Hindi na rin ito papayag na muling mawala si Cassandra. Dahil sa mga elementong itim na nananahan na sa mundo ng mga mortal. Ginawa nito ang habak sa balakang nito. Ano yan, Lolo? Proteksyon mo yan. Huwag mong tanggalin. Hindi, apo. Marami akong proteksyon. Isa pa ay matanda na rin naman ako. Ito ay para na sa iyo. Walang kahit ano at sino mang elemento ang makalapit sa pa sa iyo.
Naku, salamat po Lolo. Maraming salamat. Sa wakas, hindi na maling maagaw pa na Prinsesa Himaya ang aking katawan. Subalit kailangan ko pa rin makasiguro, Apo. May kukunin lang akong mutya sa loob. Ibibigay ko sa iyo. Bubuhayin ko muna ang sagradong besa nito upang masigurong wala ng elemento pa na makakalapit talaga sa iyo. Uwi ka nito. Pumasok ito sa munting kwarto nito at pagkabalik ay may hawak na itong tela, isang kwintas na may sari-saring kulay ng bato. Ang anting-anting na ito ay binubulag ang mga elemento na nais kang makita. Lalo na kung masama ang hangarin. Palagi mo itong isuot, Apo. Uwi ka nito. Ipinikit nito ang mga mata. Tapos ay may kung anong bagay itong inuusal. Matapos ng ginawa nitong orasyon para sa anting-anting, ay pinisuot na nito kay Cassandra iyon. Salamat dito, Lolo. Walang anuman, Apo. Masayang wika ng matanda. Pinalipas muna namin ang isang buong gabi bago umuwi. Gusto rin ni Cassandra na makasama ang kanyang lolo. Nagsuhestyon pa akong dalhin ang matanda sa aking mansyon para kami na ang mag-alaga. Ngunit malaki ang puso nito sa mga tao. Nais pa rin itong manggamot kahit sa ganoong edad. Kaya wala na kaming magawa. Kinabukasan, namili kami ng mga gamit para sa lolo ni Cassandra. Binila namin ito ng kung ano-ano pa. Iniwanan din namin ang pera upang hindi ito mawalan ng kailangan gastusin sa pamamahay nito. Nangako rin kami na dalasan ang pagdalaw dito dahil iyon ang gusto ng matanda. Walang kapantayang tuwang nadarama ko sa mga sandaling iyon. Diretso na ako sa registrar office upang humingi ng sinumara. Walang kaalam-alam si Cassandra kung saan ko siya dinala. Nagulat na lang siya nang naroon na kami. Ano to? Bakit dito tayo nagpunta? Tagang tanong ng nobya ko. Mahal ko, matagal na ring natenga ang ating plano na magpakasal. Kaya ito na agad ang unahin natin. Para hindi na ako maghihintay na namang muli. Sus, hindi na rin naman ako mawawala pa sa tabi mo simula ngayon. Hindi na ako babalik sa pagiging secret agent gaya ng iyong hiling noon pa man. Talaga mahal, salamat naman. Maraming salamat. Uwi ka ako habang hawak ito sa kamay. Paano pang hinihintay natin? Bumaba na tayo para makuha na natin ang ating kailanganin. Uwi ka ni Cassandra. Agad akong bumaba at pinagbuksan siya ng pinto. Ngunit pagbaba pa lamang niya, ay tila may umuusbong na namang bagong sigalat. Nakailang hakbang pa lamang kami nang may tumawag kay Cassandra. Ikaw nga yan, Cassandra. Walang hiya ka. Sambit ng babae. At lalapit na sana para sampalin ang aking nobya. Ngunit gaya ng aking inaasahan, madali yung nasalaw ng aking nobya at naibalik sa babaeng nais manampal. Napahawak ito sa mukha matapos dumapo ang kamay ni Cassandra sa mukha nito. Masakit ba, Anadora? Tanong ni Cassandra. Walang hiya ka. Wala kang karapatan para sampalin ako. Meron. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako nahulog sa barko at hindi ako nawala ng matagal. Sumbat ni Cassandra. Doon ko napagtanto na may foul play pala ang lahat. Gusto mo akong mamatay dahil natatakot kang mabisto. Nakaalyansa ka ng laboratorio ng droga na iyon. Kunwari kang sumama sa aming bypass operation para ipahamak ako. Yun na yun, di ba? Nagbalik nga pala ako hindi para pagserbisyong muli bilang secret agent, kundi para puksain ang mga tiwalig kagaya mo na nilalaman na ng kadiliman ng kaluluwa. Umanda ka, Anadora. Mabubulok ka sa kulungan. Banta ni Cassandra. Tumawa ito ng malatong. Hindi daw nito kayang patunayan ang kanyang aligasyon. Yung surveillance camera mo, yung mga video mo sa bangayan nating dalawa, tungkol sa laboratorio ng droga sa gitna ng dagat. Ang pag-amin ko sa iyo na isa akong leader ng mga drug syndicate. Burado na lahat iyon. Kaya wala ka nang hahabulin pa sa akin. Uwi ka nito sa bayalakap. Ito kayang huling alas ko na ngayon ko lang na-record. Kaya mo rin kaya itong kunin sa akin? Utsa ng aking nobya sa kasama nitong secret agent
Nautak rin ng mga drug syndicate sa bansa. Halos umusok ang ilong nito nang maiplay ni Cassandra ang boses nito na magdidiin sa mga krimen na meron ito. Yung isda talaga, hindi nahuhuli sa buntot eh. Akala mo ba, hindi kita manamataan kanina pa? Pinaghahandaan ko rin ang araw na ito at mismong kapalaran na rin ang nagmadaling magkita tayo. Matapang na wika ni Cassandra. Ilang saglit pa ay naririnig na nila ang papalapit na patrol. Tumakbo si Anadora para sana tumakas. Ngunit mabilis itong nabaril ni Cassandra sa paa. Pagkababa ng mga pulis ay agad itong inaresto at dinala sa kulungan. Dati na pala itong nasampahan ni Cassandra ng kaso dahil matagal na rin niya itong minamanmanan. May nakahain ng warrant of arrest dito noon pa man at ngayon ay tuluyan na itong makukulong. Napakagaling talaga ng mapapangasawa ko. Wika ko rito nang nasa loob na kami ng registrar office. Siyempre naman, iyon ang panata ko sa ating bayan. Puksain ang mga masasama. Pero tingin ko, natanda na lang ako sa mundong ito. Hindi maubos-ubos ang mga alagad ng dilim. Kaya panahon na para unahin ko naman ang aking sarili. Ang aking kaligayahan at higit sa lahat, ang aking kapakanan. Bubuo muna tayo ng pamilya. Iyon muna ang focus ko sa ngayon. Napayakap ako ng mahigpit sa aking nobya. Sa pagkakataong ito, magiging akin ng lubos ang kanyang atensyon. At susulitin namin bawat oras na magkasama kami. Hindi man gaano kaperpekto, ang mahalaga ay lagi naming napag-uusapan ang lahat sa pagitan namin. At syempre, hindi mawawala ang dugdug-aa. Di joke lang. Maraming salamat po muli sa lahat ng hindi nakakalimot magkomento at mag-subscribe sa channel na ito. Pagpalain kayo palagi. Maraming salamat at Wakas!